Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Unang-una po ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay po na patuloy niya pong pinagkakaloob sa akin. Sa mga biyaya po na palagi ko pong patuloy na binibigay po ng Panginoon sa akin. At yan po ako po ay nagpapasalamat dahil ako po ay last year ay ako po ay nag-graduate po ng high school. At sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay nakapasok sa Bible School at ngayon po ay nasa Port Sat na. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil niloob niya po ako na makapasok po sa paaralang Pambiblia. At ayun po, biyaya po na marami po akong natututunan din na madadala ko din po kung ako po ay loloobin po ng Panginoon din na makapasok po sa secular. At yun po, ako po ay nagpapasalamat sa napakaraming biyaya ng Panginoon Diyos. Bagamat ako po ay hindi faithful sa Panginoon, pero ang Panginoon ay bawat oras at bawat araw po ay siya po ay tapat at siya po ay hindi nagbabago. So, tayong mga tao, tayo po ay pabago-bago, tayo ay nanghihina. At yun po, ako po ay dumadating po sa point ng aking buhay na ako po ay nanghihina nga. At ako po ay parang pakiramdam ko po ay malayo sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon dahil nakikita ko pa rin po ang sarili ko po sa dito po. At yun nga po, sabi ko rin po ay mahirap din magpasalamat kung hindi din maayos ang puso. Kaya palagi po kapag may Thanksgiving po ay hindi po ako nakakapag-volunteer. Pero yan po, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ito po ata yung time para ako po ay magpasalamat sa Kanya. At ako po ay nagpapasalamat din dahil habang ako po ay wala pa pong pasok at pumapasok po ako sa Bible School ay ako po ay nagkaroon ng work. Diyan lang po sa malapit po at biyaya po ng Panginoon. Dahil yun po ay first time ko po na ako po ay magka-work at yun po ay ako po ay yung provision po ng Panginoon, hindi po nagkukulang. At sa family din naman po ay salamat dahil kami po ay binubuhay pa, bagamat yung tatlo po ay wala ngayon. Ay pasama po sa prayer dahil katulad po ng sabi ay ang pamilya po ay hindi po talaga perfecto. At ang bawat pamilya natin ay may kanya-kanyang kwento, kaya yan po tayo po ay pasama po sa panalangin nyo dahil mahirap din po ang labanan. At yun din po, biyaya din po yung pag-iingat po sa akin dahil nung una po ako po ay hinahatid po ni Papa. Ngayon po ay ako po ay nagpabiyahe. Katulad po last month po ata noon, ako lang po mag-isa. Ako po ay liliban dun sa may hilltop po. At saka chinek ko po yung kapag tatawid po ng kalsada dahil ako nga po ay hindi rin sanay sa city po ay ako po ay maliliban na po noon, pero chinek ko po, wala naman po sa kaliwat kanan. Wala naman po nadaang sasakyan. Pero nung ako po ay nandun na sa gitna po ay munti ka na mabangga ng pick-up. So biyaya ng Panginoon, siguro po ay pagpapalo natin. Dahil po, dire-diretso sa akin na rin ako po ay mag-isa lang. Pero yun po talagang ang Panginoon nga po ay talagang nag-iingat. At yun po, ako po ay sinasamahan ng Panginoon. Tsaka po yung dating line po na nabasa ko po ay yung start again and do the next right thing to do. So, bagamat may mga panahon na nanghihina tayo, at kanina po, binasa ko rin po yung amin pong D-time. Bagamat hindi po kami nag-D-time kaninang umaga.
Pero binuklat ko po yun sa bahay bago po ako makarating dito dahil late na nga din po. Pag-open ko po doon, ang sabi po doon, paano, sa chapter 5 na po ata yun yung devotion. So, paano malaman ang kalooban ng Panginoon at ang kanyang salita? E di aralin po ang doktrina. So yun po, biyaya ng Panginoon na tunay na kinakausap pa din ng Panginoong Diyos. At yun po, ako po ay support set na po. Ang pagbabalik na po yung mga subjects po. Dati po kasi ay 8 to 6 p.m. po. Ngayon po ay magiging 8 to 9 p.m. na po. So samahan po ng Panginoon sa bawat subject na yun. Talagang mahirap din po. At kung magtitiwala nga at magdedepende sa sarili, eh, hindi talaga kaya. Kaya yun po, makikisama po sa prayer niyo, yung family ko po, makapag-akay po muli ng kaluluwa, makapagbahagi po, at sa bawat pagkukulang po ng bawat isa ay patuloy po na samahan niyo po na makapagpatuloy din po. Ayan po.